Gusto nyo bang maging kasing tibay ng buto ng isang kabataan ang inyong mga buto? Gusto nyo bang maging malinis ang inyong mga daluyan ng dugo at malayo sa mga problema tulad ng alta presyon? Ngayon ipapakilala ko sa inyo ang isang yaman sa hapagkainan na makakatupad sa mga pangarap na ito, ang itim na beans. Pero sandali lang, bago kayo tumakbo sa kusina para magluto ng itim na beans, kailangan ko muna sabihin sa inyo ang isang sikreto: 90% ng mga tao ay mali ang paraan ng pagkain ng itim na beans, kaya nasasayang ang hindi bababa sa kalahati ng nutrisyon nito. Ang maliit na butil na ito ay nagtatago ng napakalaking lakas para sa kalusugan, ngunit kailangan ng tamang susi para mabuksan ito. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang tamang susi na ito. Mula sa mga paraan ng pagluluto na nagdodoble ng nutrisyon hanggang sa mga sikretong recipe na partikular na nagpapalakas ng bato, at kung ilang butil ang pinakamainam kainin araw-araw, sa video na ito ay tutulungan ko kayong hukayin ang lahat ng sikreto sa kalusugan ng itim na beans. Bago tayo magsimula sa ating paksa, kung nag-aalala kayo sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notifications para hindi ninyo malampasan ang mas marami pang praktikal na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito sa Gabay sa Kalusugan, tatalakayin natin ang mga katotohanan sa kalusugan na bihirang sabihin sa inyo ng mainstream media. Kung gusto ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type ng 1 sa comment section. Ito ang pinakamainit na suporta para sa aming patuloy na paglikha. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga pananaw at karanasan sa comment section sa ibaba. Sige, simulan na natin ang kamangha-manghang paglalakbay na ito sa kalusugan gamit ang itim na beans. Magsimula tayo sa 5 pinakamalakas na benepisyo ng itim na beans. Unang malaking benepisyo: mayaman sa nutrisyon, nagpapalakas ng katawan. Ito ay isang concentrated pack ng nutrisyon na nagbibigay ng enerhiya sa katawan. Huwag nating maliitin ang itim na beans. Sa maliit itong katawan ay nagtatago ang napakalaking enerhiya na parang isang concentrated nutrition pack. Mayroon itong napakataas na nilalaman ng dekalidad na protina. Hulaan ninyo sa 100 gramo ng itim na beans gaano karaming protina ang mayroon. Magugulat kayo, mayroon itong 36 gramo. Ano ang ibig sabihin nito? Kung kakain tayo ng parehong bigat ng itlog, ang protina ng itim na beans ay higit sa 3 beses na mas marami. At hindi lang ito ordinaryong protina, ito ay dekalidad na protina na naglalaman ng maraming uri ng amino acids na kailangan ng ating katawan. Ang mga ito ay tulad ng mga bloke o tisa sa pagbuo ng ating katawan na tumutulong sa ating paglaki at pag-unlad, pagpapanatili ng metabolismo at pagpapalakas ng ating resistensya para hindi tayo madaling magkasakit. Ito ay isang mayamang minahan ng mga mineral. Ang mga mineral sa itim na beans ay napakarami rin, lalo na ang calcium, iron at potassium. Calcium: sa bawat 100 gramo ng itim na beans, mayroong humigit kumulang 224 milligrams ng calcium. Ano ang pinaka-kinatatakutan nating mga nasa katanghalian at katandaang edad? Osteoporosis. Kaya napakahalaga ng pagdaragdag ng calcium. Ang pagkain ng mas maraming itim na beans ay makapagpapatibay ng ating mga buto at ngipin. Iron, ang nilalaman ng iron ay humigit kumulang 7 milligrams. Maraming kababaihan ang kulang sa dugo at maputla ang mukha, na sa katunayan ay dahil sa iron deficiency anemia. Ganito rin sa mga bata. Ang itim na beans ay isang napakagandang source ng iron, potassium. Ang nilalaman nito ay umaabot sa 1,377 milligrams. Ang potassium ay napakahalaga para sa puso. Tumutulong ito sa pagpapanatili ng normal na tibok ng puso at sa pag-regulate ng presyon ng dugo. Ito ay isang magandang bagay para sa mga kaibigang may alta presyon. Ito ay isang likas na bitamina ng kabataan. Ang itim na beans ay naglalaman din ng vitamin E at B vitamins na lubos nating kailangan. Ang vitamin E ay isang malakas na antioxidant. Sa bawat 100 gramo ng itim na beans, mayroong 17 milligrams nito.
Ano ang ginagawa nito? Tinutulungan nitong alisin ang mga basura sa ating katawan, ang mga free radicals. Pinapabagal ang pagtanda ng mga sel, binabawasan ang paglitaw ng mga kulubot sa mukha at ginagawang mas nababanat ang balat. Kung gusto mong magmukhang bata, kailangan mo ito. Ang B vitamins naman ay isang malaking pamilya. Sila ang mga catalyst para sa metabolismo ng ating katawan. Tinutulungan nilang gawing enerhiya ang ating kinakain at pinapanatiling kalusugan ng ating nervous system kaya hindi tayo madaling mapagod. Tingnan ninyo kapag pinagsama-sama ang lahat ng magagandang bagay na ito, nagbibigay sila ng matatag na pundasyon para sa kalusugan ng ating katawan. Paano hindi gaganda ang ating pangangatawan? Ikalawang malaking benepisyo, sa tradisyonal na medisina, ito ang hari ng pagpapalakas ng bato. Sa teorya ng tradisyonal na medisina ng ating mga ninuno, napakataas ng katayuan ng itim na beans, itinuturing itong isang kayamanan para sa pagpapalakas ng bato. Sa tradisyonal na paniniwala, ang mga kulay ay pumapasok sa 5 organo at ang itim ay para sa bato. Kaya ang maitim na balat ng itim na beans ay hindi lang maganda tingnan, naglalaman ito ng esensya na nagpapalusog sa ating mga bato. Mula sa pananaw ng modernong agham, ang itim na beans ay may sangkap na tinatawag na soy isoflavones. Ang istruktura nito ay medyo katulad ng estrogen sa ating katawan at may kakayahang i-regulate ang antas ng hormones sa ating katawan sa 2 direksyon. Ito ay mabuti para sa endocrine function ng mga bato. Kasabay nito ang mayamang protina, bitamina at mineral nito ay parang sapat na pagkain para sa mga selula ng bato na nagtataguyod ng pag-aayos at pagbabagong buhay ng mga selula ng bato na ginagawang mas malakas ang paggana ng bato. Kung madalas kayong makaramdam ng pananakit ng likod at panghihina ng binte, pagkahilo, pag-ugong ng tainga o madalas na pag-ihi, maaaring ito ay mga senyales ng problema sa bato. Sa mga pagkakataong ito, ang pagkain ng tamang dami ng itim na beans ay maaaring makatulong na maibsan ang mga ito. Tingnan ninyo ang mga katutubong recipe para sa pagpapalakas ng bato na matagal nang ipinapasa tulad ng nilagang itim na beans na may buntot ng baboy o lugaw na may itim na beans at walnuts. Hindi mawawala ang itim na beans sa mga ito. Hindi ito basta-basta sinasabi lang, ito ay bunga ng karanasan. Ikatlong malaking benepisyo, tagalinis ng cardiovascular system, espesyalista sa pagbaba ng masamang kolesterol. Ang mga nakatatanda ay takot sa 3 highs, lalo na sa mataas na lipids sa dugo at mataas na kolesterol. Ito ang mga sanhi ng sakit sa puso. Ang itim na beans ay makakatulong din dito. Tulong mula sa dietary fiber, sa bawat 100 gramo ng itim na beans, mayroong humigit kumulang 10 gramo ng dietary fiber. Napakagaling ng dietary fiber na ito. Pagpasok nito sa ating bituka, ito ay parang isang espongha na bumabalot sa sobrang kolesterol. Pinipigilan ang katawan na maabsorb ito at pagkatapos ay inilalabas ito sa pamamagitan ng pagdumi. Sa ganitong paraan, natural na bumababa ang antas ng kolesterol sa dugo, proteksyon mula sa unsaturated fatty acids. Ang itim na beans ay naglalaman din ng linoleic acid at linolenic acid na mga magagandang taba. Binabawasan nila ang lapot ng ating dugo at pinipigilan ang pagbuo ng mga namuong dugo, blood clots. Ito ay parang pagme-maintain sa ating mga daluyan ng dugo. Pinoprotektahan ang mga pader nito at pinipigilan ang atherosclerosis. Ipinapakita ng data mula sa mga pag-aaral na ang mga taong regular na kumakain ng itim na beans ay may mas mababang antas ng kolesterol at triglycerides sa dugo kumpara sa mga hindi madalas kumain. Ang kanilang panganib na magkaroon ng sakit sa puso ay bumaba ng halos 30%. Kaya para sa ating mga nasa katanghalian at katandaang edad, at sa mga may panganib na magkaroon ng sakit sa puso, ang pagkain ng mas maraming itim na beans ay isang paraan na parehong abot kaya at epektibo sa pangangalaga sa kalusugan. Ika-4 na malaking benepisyo, SuperGuard laban sa pagtanda.
Sino ba ang hindi gustong tumanda ng mas mabagal at mabuhay ng mas matagal? Ang itim na beans ay ang ating super guard laban sa pagtanda. Meron itong dalawang napakalakas na antioxidant, anthocyanins at isoflavones. Ang anthocyanins ay pangunahing matatagpuan sa itim na balat ng beans. Gaano kalakas ang antioxidant power nito? Ito ay 20 beses na mas malakas kaysa sa vitamin C at 50 beses na mas malakas kaysa sa vitamin E. Ito ay parang isang patrol na umiikot sa ating katawan, hinuhuli at pinapatay ang mga mapanirang free radicals. Sa ganitong paraan ang ating mga selula ay hindi madaling masira, bumabagal ang proseso ng pagtanda at maraming malalang sakit ang maiiwasan. Ang isoflavones ay isa ring mahusay na antioxidant. Nagre-regulate ito ng metabolismo ng mga selula at pinoprotektahan ang mga ito mula sa pinsala. Sa pangmatagalang pagkain ng itim na beans, ang ating antioxidant army o antioxidant enzyme activity sa katawan ay tumataas at ang pangkalahatang sistema ng depensa ng katawan ay napapabuti. Natural, magmumukha tayong mas bata at mas masigla at isang malaking hakbang na naman patungo sa layuning mabuhay ng matagal. Ikalimang malaking benepisyo, nagpapabuti ng panunaw, pinipigilan ang constipation. Nabanggit natin kanina na ang dietary fiber sa itim na beans ay nakapagpapababa ng kolesterol. Sa katunayan, mayroon pa itong isang malaking pakinabang ang pagpapabuti ng panunaw at paglutas sa problema ng constipation. Ang dietary fiber na ito ay nagdaragdag ng volume sa ating dumi. Ginagawa itong malambot. Kasabay nito, pinasisigla nito ang paggalaw ng bituka na parang naglalagay ng booster sa ating bituka kaya madali itong mailalabas. Hindi lang iyon, ito rin ay pagkain para sa mga mabubuting bakterya sa ating bituka na tumutulong sa paglago ng mga probiotics at pagpapanatili ng malusog at balansing kapaligiran sa bituka. Sa ngayon, maraming tao ang dumaranas ng constipation dahil sa pagkain ng masyadong pinong pagkain o kakulangan sa ehersisyo. Kung mayroon din kayong ganitong problema, subukang magdagdag ng itim na beans sa inyong dieta. May isang pag-aaral na natuklasan na sa isang grupo ng mga taong may problema sa constipation matapos silang kumain ng tamang dami ng itim na beans araw-araw sa loob ng isang panahon. Halos 70% sa kanila ang nakaranas ng malaking pagbuti sa kanilang pagdumi. Matapos natin pag-usapan ang mga benepisyo, kailangan din natin pag-usapan ang mga hindi magandang epekto, mga side effect ng itim na beans. Anumang magandang bagay ay dapat may hangganan. Kahit na masustansya ang itim na beans, kung mali ang pagkain o kung kinain ng ilang partikular na grupo ng tao, maaari itong magdulot ng discomfort. Tatlong side effect ng itim na beans. Una, maaari itong magdulot ng discomfort sa tiyan. Bagamat mabuti ang itim na beans, naglalaman ito ng maraming dietary fiber at isang uri ng oligosaccharides. Para sa mga kaibigang may mahinang tiyan tulad ng mga may gastric ulcer, duodenal ulcer o madalas na indigestion ng pagkain ng sobrang daming itim na beans sa isang beses, ay maaaring makairita sa lining ng tiyan at bituka na magdudulot ng sobrang acid secretion at magreresulta sa sakit ng tiyan. Kabag at acid reflux. Bukod pa rito, kapag ang oligosaccharides ay na-breakdown ng bakterya sa bituka, naglalabas ito ng maraming gas kaya maaari kayong makaramdam ng kabag at madalas na pag-utot. Ipinapakita ng mga klinikal na datos na sa mga taong nagpapakonsulta sa doktor dahil sa discomfort sa tiyan na dulot ng maling pagkain, humigit kumulang 10% hanggang 15% ay dahil sa pagkain ng sobrang daming pagkain na mayaman sa dietary fiber at oligosaccharides at kasama rito ang itim na beans. Kaya't ang mga kaibigang may mahinang tiyan ay dapat kumain ng paunti-unti at kontrolin ang dami para hindi mabigatan ng tiyan. Ikalawa, maaari itong makaapekto sa pagsipsip ng protina. Ang itim na beans ay naglalaman ng isang sangkap na tinatawag na trypsin inhibitor. Ano ito? Ang ating katawan ay may isang bagay na tinatawag na trypsin na espesyal na ginagamit para tunawin ang protina at ang inhibitor na ito gaya ng ipinahiwatig ng pangalan ay pumipigil sa aktibidad ng trypsin. Kapag kumain tayo ng sobrang daming itim na beans, sa isang beses ang inhibitor na ito ay lalabas at guguluhin ang trabaho ng trypsin. Dahil dito,
bababa ang ating kakayahang tunawin at i-absorb ang protina. Ito ay hindi maganda para sa mga nag-ehersisyo na kailangang magdagdag ng maraming protina o para sa mga kaibigang kailangang magdagdag ng protina dahil sa sakit. Maaari itong maging kontraproduktibo, kaya tandaan ang moderasyon ay susi. Ikatlo, napakabihirang kaso ng allergy. Bagamat napakabihira ng allergy sa itim na beans, ito ay umiiral. Ang mga sintomas ng allergy ay maaaring magsama ng pangangati ng balat, pamumula, pakiramdam ng kirot at pamamaga sa bibig at lalamunan, at maaari pang makaapekto sa paghinga na magdudulot ng ubo at hirap sa paghinga. Sa napakabihirang kaso, maaari itong magdulot ng anaphylactic shock na napakadelikado. Kaya kung nakaranas kayo ng alinman sa mga sintomas na nabanggit pagkatapos kumain ng itim na beans, kahit kaunti lang, dapat itong itigil agad at magpatingin ka agad sa doktor. Lalo na kung unang beses ninyong pakakainin ng isang bata ng itim na beans o kung kayo mismo ay unang beses susubok, mas mabuting kumain muna ng 1 o 2 butil at obserbahan ang katawan sa loob ng kalahating araw. Kung may anumang hindi magandang reaksyon, kaligtasan muna. Kaya ang tanong ay paano ba dapat kainin ang itim na beans para ligtas at lubos na makuha ang nutrisyon nito? Inirekomenda ko ang ilang paraan ng pagkain na parehong masustansya at masarap. Unang paraan, itim na bean, soy milk. Ang pag-inom ng soy milk ay isa sa mga pinakamabisang paraan para ma-absorb ang nutrisyon ng itim na beans. Paraan ng paggawa, ibabad muna ang itim na beans sa malinis na tubig sa loob ng 6 hanggang 8 oras para lumambot at lumaki. Pagkatapos ilagay ang ibinabad na beans sa isang blender, magdagdag ng tamang dami ng tubig at pindutin ang button. Sa proseso ng paggiling, ang protina, bitamina at mineral sa itim na beans ay lubusang matutunaw sa soy milk na ginagawang napakadaling ma-absorb ng ating katawan. Para mas mapasarap at mas mapalusog, maaari kayong magdagdag ng ilang piraso ng dates, isang kurot ng goji berries o isang kutsarang itim na sesame seeds habang ginagawa ang soy milk. Ang dates ay nagpapalakas ng dugo, ang goji berries ay mabuti para sa atay at bato at sa mata, at ang itim na sesame seeds ay nagpapalakas din ng atay at bato at nagpapadulas sa mga organo. Sa ganitong kombinasyon, hindi lang mas mabango at mas malasa, kundi nadodoble rin ang epekto ng pagpapalusog. Isang mainit na tasa ng itim na bean soy milk tuwing umaga, napakasarap sa pakiramdam. Ikalawang paraan, lugaw na may itim na beans. Isang masustansyang almusal na nagpapainit sa tiyan at katawan. Ang lugaw na may itim na beans ay napakabuti para sa sikmura, malagkit ang texture at mayaman sa nutrisyon. Paraan ng paggawa, hugasan muna ang itim na beans at ibabad sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Hugasan din ang bigas. Pagkatapos, ilagay ang ibinabad na beans at bigas sa isang kaldero, lagyan ng tubig at pakuluin sa malakas na apoy. Pagkatapos hinaan ang apoy, takpan at hayaang kumulo ng dahan-dahan hanggang sa lumambot at maging malagkit ang beans at bigas. Bago hanguin, maaari kayong magdagdag ng asukal na pula, asukal na puti o pulot pukyutan ayon sa inyong panlasa. Benepisyo: ang nutrisyon ng itim na beans at bigas ay nagsasama na mas madaling tunawin. Ang lugaw mismo ay nag-aalaga sa sikmura. Sa ganitong kombinasyon, nakakapagbigay ito ng nutrisyon habang pinoprotektahan ang tiyan. Lalo na sa malamig na panahon, isang mangkok sa umaga ang magpapainit sa inyo mula loob hanggang labas. Ikatlong paraan, nilagang pata ng baboy na may itim na beans. Isang hardcore na ulam para sa kagandahan. Ito ay isang ulam na kumpleto sa sarap, amoy at itsura na parehong nagpapalusog sa katawan at nagpapaganda. Paraan ng paggawa, ibabad muna ang itim na beans. Ipahiwa sa tindero ang pata ng baboy sa maliliit na piraso. Pag-uwi, hugasan ito at pakuluan sandali sa mainit na tubig para maalis ang dugo at lansa. Sa isang kawali, maglagay ng kaunting mantika, igisa ang ilang hiwa ng luya at sibuyas, pagkatapos ilagay ang pata at igisa hanggang sa maging medyo ginintuan ang kulay. Idagdag ang ibinabad na itim na beans, lagyan ng tubig na sapat para takpan ang mga sangkap.
Pakuluin sa malakas na apoy pagkatapos ay hinaan at hayaang kumulo sa loob ng 1.5 hanggang 2 oras hanggang sa lumambot ang pata na madaling matusok ng tinidor at malambot na rin ang itim na beans at lumapot na ang sabaw. Sa huli, timplahan ng asin, toyo at cooking wine. Benepisyo. Ang ulam na ito ay may iba't ibang nutrisyon mula sa itim na beans at puno ng collagen mula sa pata na napakabuti para sa balat. Ito ay nagpapalakas ng bato, nagpapalusog ng dugo at nagbibigay ng moisture. Para sa mga kababaihan, ang madalas na pagkain nito ay nakakapagpaganda at nagbibigay ng enerhiya sa katawan. Bukod sa mga nabanggit, meron ding ilang pangkaraniwang paraan ng pagkain na napakadali. 1. Direktang pakuluan. Ito ang pinakasimpleng paraan. Ilagay lang ang hinugas ng itim na beans sa kaldero, lagyan ng tubig at pakuluan hanggang maluto mga 30 hanggang 40 minuto. Maaari kayong magdagdag ng kaunting asin o asukal habang nagpapakulo. Ito ang pinakamahusay na paraan para mapanatili ang orihinal na lasa ng itim na beans. Kapag luto na, maaari itong kainin bilang merienda o ihalo sa salad o yogurt. Ang dehado lang ay medyo matigas ito kaya maaaring mahirapan ang mga may mahinang ngipin. 2. Magpatubo ng sprouts. Ibabad ang itim na beans sa loob ng mahigit kalahating araw, alisan ng tubig at ilagay sa isang lalagyan na may butas. Hugasan ito tuwing umaga at gabi para manatiling mamasa-masa. Pagkatapos ng 3 hanggang 5 araw, tutubo na ang sariwang itim na bean sprouts. Mas mataas ang vitamin C content ng sprouts at napakasariwa ng lasa nito. Maaari itong igisa o gawing ensalada. 3. Ibabad sa suka. Ito ay isang lumang tradisyon. Hugasan at patuyuin ang itim na beans, ilagay sa isang kawali na walang mantika at sangagin sa mahinang apoy hanggang sa pumutok ang balat at maamoy ang bango. Pagkatapos ilagay ang sinangag na beans sa isang malinis na garapon, buhusan ng suka. Dapat lubog ang beans, takpan ng mahigpit at ilagay sa isang malamig na lugar sa loob ng 1 o 2 linggo bago kainin. Ang suka ay tumutulong para mas mailabas ang nutrisyon ng beans at nakakatulong din sa panunaw. Ang pagkain ng ilang butil araw-araw ay mabuti para sa katawan, ngunit dapat iwasan ng mga may sobrang acid sa tiyan. Heto ang mahalagang bahagi. Paano kainin ang itim na beans para sa pinakamahusay na epekto sa pagpapalakas ng bato? Kung ang pangunahing layunin ninyo sa pagkain ng itim na beans ay para palakasin ang bato, narito ang ilang mabisang resipe na irerekomenda ko. Unang recipe para sa bato sabaw ng itim na beans, walnuts at bato ng baboy. Mga sangkap: 30 gramo ng itim na beans, 3 piraso ng walnuts, 1 bato ng baboy, ilang hiwa ng luya. Paraan ng paggawa: ibabad muna ang itim na beans. Basagin ang walnuts at kunin ang laman. Hugasan ang bato ng baboy, hiwain sa gitna at siguraduhing alisin ang puting ugat sa loob dahil ito ang pinagmumulan ng lansa. Pagkatapos, hiwain ito ng manipis. Sa isang kaldero, maglagay ng tubig at pakuluan muna ang itim na beans, walnuts at luya sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos, idagdag ang hiniwang bato ng baboy at pakuluan pa ng 10 hanggang 15 minuto. Kapag nakitang luto na at kumulot na ang bato ng baboy, patayin agad ang apoy at timplahan ng asin. Epekto: ang itim na beans ay nagpapalakas ng bato, ang walnuts ay nagpapatibay at ang bato ng baboy ay nagpapalakas din ayon sa prinsipyo ng like cures like. Kapag pinagsama ang tatlong ito, mas lalong gumaganda ang epekto sa pagpapalakas ng bato. Malaking tulong ito para sa mga sintomas tulad ng pananakit ng likod, pagkahilo at pag-ugong ng tainga. Ikalawang recipe para sa bato, lugaw na may itim na beans at goji berries. Mga sangkap: 30 gramo ng itim na beans, 15 gramo ng goji berries, 50 gramo ng bigas. Paraan ng paggawa: katulad ito ng naunang paraan ng paggawa ng lugaw. Ang kaibahan lang ay kapag malapit nang maluto ang lugaw, idagdag ang hinugasang goji berries at pakuluan pa ng 5 hanggang 10 minuto. Epekto: ang goji berries ay mabuti ring para sa pagpapalakas ng atay at bato at pagpapalinaw ng mata.
Kapag isinama sa itim na beans, nadodoble ang epekto sa pagpapalakas ng bato. Ang lugaw na ito ay napakabanayad at angkop para sa pangmatagalang pagkonsumo. Ikatlong recipe para sa bato, black bean at black sesame paste. Mga sangkap itim na beans at itim na sesame seeds, maaaring 1:1 ang ratio. Paraan ng paggawa sang agin ng hiwalay sa mahinang apoy ang itim na beans at itim na sesame seeds hanggang sa maging mabango. Pagkatapos ilagay silang pareho sa isang high-speed blender o food processor, magdagdag ng kaunting asukal at sapat na maligamgam na tubig at gilingin hanggang maging pino at makinis na paste. Epekto. Ang itim na kulay ay para sa bato. Ang pagsasama ng itim na beans at itim na sesame seeds ay isang malakas na kombinasyon para sa pagpapalakas ng bato at esensya. Napakaganda ng epekto nito at nakakatulong din sa pagdumi, isang mangkok tuwing umaga na mabango at masustansya. Sa huli, sasagutin natin ang dalawang tanong na pinaka-ikinababahala ng lahat. Unang tanong, maaari bang kainin ang itim na beans araw-araw? Sa pangkalahatan para sa malusog na matatanda o maaari itong kainin araw-araw sa tamang dami. Ang itim na beans ay isang magandang pagkain at ang pagkain ng kaunti araw-araw ay magdudulot ng maraming benepisyo sa katawan, ngunit ang susi ay nasa tamang dami. Huwag kumain ng sobra-sobra dahil lang sa ito'y mabuti dahil maari itong magdulot ng discomfort sa tiyan tulad ng nabanggit natin kanina. Bukod pa rito kung umiinom kayo ng ilang partikular na gamot tulad ng anticoagulants, pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, mas mabuting magtanong muna sa inyong doktor bago kumain ng itim na beans dahil naglalaman ito ng vitamin K na maaring makaapekto sa gamot. Ikalawang tanong, gaano karami ang tamang dami sa isang araw para sa malusog na matatanda? Ang 30 hanggang 50 gramo bawat araw ay angkop. Gaano karami ito? Ito ay halos isang maliit na dakot. Maaari ninyo itong hatiin sa buong araw. Halimbawa, isang baso ng soy milk na gawa sa 30 gramo ng itim na beans sa umaga o isang mangkok ng lugaw na may 30 gramo ng itim na beans sa gabi. Ito ay magagandang pagpipilian. Para sa mga bata at matatanda na may mahinang tiyan, dapat mas kaunti, ang dami mga 15 hanggang 30 gramo ay sapat na. Maaari magsimula sa mas maliit na dami tulad ng 10 gramo at obserbahan ang reaksyon ng katawan. Kung walang problema, dahan-dahang dagdagan. Tandaan, kahit gaano kabuti ang isang pagkain, kailangan pa rin ng balansing dieta at tamang pagkonsumo para maipakita nito ang pinakamalaking halaga. Sige, hanggang dito na lang ang ating talakayan tungkol sa mga sikreto sa kalusugan ng itim na beans, mula sa iba't ibang benepisyo nito hanggang sa mga posibleng side effects sa iba't ibang paraan ng pagkain at kung paano ito kainin para sa pinakamahusay na epekto sa bato at kung gaano karami ang angkop araw-araw. Naniniwala akong malinaw na sa inyo ang lahat. Sa pagtatapos ng video, may 5 puntong dapat bigyang pansin ng ating mga nakatatandang kaibigan. Una, siguraduhin lutuin ng mabuti at palambutin. Ang digestive system ng mga nakatatanda ay hindi na kasing lakas ng mga kabataan, kaya kapag kumakain ng itim na beans kahit niluluto o nilalaga, dapat maglaan ng mas maraming oras para gawin itong napakalambot. Sa ganitong paraan, mas madali itong matunaw at mas madaling ma-absorb ang nutrisyon. Ikalawa, magsimula sa isang kutsarita. Kung hindi kayo sanay kumain ng itim na beans, huwag magmadali. Magsimula muna sa maliit na dami, halimbawa maglagay ng 10 butil sa lugaw para bigyan ang katawan ng pagkakataong masanay. Kung komportable ang pakiramdam, dahan-dahang dagdagan. Ikatlo, ang katawan ang pinakamahusay na signal. Laging bigyang pansin ang reaksyon ng inyong katawan. Kung nakaramdam kayo ng kabag acid reflux o hindi natunawan, ibig sabihin ay maaring sobra ang dami o hindi angkop sa inyo ang paraan ng pagkain na yon sa ngayon. Kailangan tong ayusin agad. Ikaapat, mas mahalaga ang tuloy-tuloy na pagkain kaysa sa isang beses na sobrang dami. Ang pangangalaga sa kalusugan ay isang pangmatagalang proseso. Sa halip na kumain ng isang malaking mangkok sa isang upuan,
mas mabuting kumain ng isang maliit na dakot araw-araw. Ito ay ligtas, walang bigat sa katawan at mas magandang epekto. Ikalima, magtanong sa doktor kung may espesyal na kondisyon, kung mayroon kayong mga malalang problema sa kalusugan tulad ng sakit sa tiyan o sakit sa bato, o kung regular kayong umiinom ng ilang gamot, mas mabuting kumonsulta muna sa inyong doktor bago idagdag ang itim na beans sa inyong pang-araw-araw na dieta. Ito ang pinakaligtas at pinakamapanatag na paraan. Sa kabuuan, ang itim na beans ay isang yaman. Ang susi ay nasa tamang paraan ng pagkain. Sana ang nilalaman ngayon ay makatulong sa inyo na kainin ng tama at mabuti ang yamang ito sa ating hapagkainan upang ito ay tunay na maging isang maasahang katulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Sige, hanggang dito na lang ang ating pagbabahagi para sa araw na ito. Kung ang nilalaman ngayon ay talagang nakatulong sa inyo, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa mga kaibigang nangangailangan. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga paraan ng pagkain ng itim na beans o mga natutunan tungkol dito sa comment section sa ibaba. Magkita-kita tayo sa susunod na video.